Baybayin ng pangarap, bayaning walang hanggan, sa malayong lupain, may bukang liwayway. Welcome to the Overseas Podcast Worker. Hello mga ka-OP! Welcome to episode 17! So our episode for today, wala tayong guest. Yeah, it's from Read it from Reddit. Okay, and Marites tayo. Marites. Si Bea ba yan? Yeah. Oh my God. Hindi. Pero sige. But, sige, give us a hint. Of course, about OFW. What? Okay, nakakagulat. Tungkol sa Pero OFW. siya, ibang subreddit to. Okay, sige. Subreddit ng PH Migrate. PH Migrate. Okay. And then yung user, si Kawai, Kawai, Baby Girl. Kawai Baby Girl. Kawai Baby Girl. Let's hear it from Kawai Baby Girl in the subreddit PH Migrate. So, it's been almost 2 months since I moved abroad. Happy naman ako dito. Childhood dream ko kasi to maging OFW. Pero totoo lahat ng sinasabi ng mga matagal na nag-OFW. Dito, puro trabaho lang at bills. Maswerte ako kasi wala pa akong pamilyang binubuhay, kaya hindi ako obligadong magpadala ng pera sa Pinas at saka kasama ko yung tatay ko dito. Meron rin akong iilan na kakilala dito pero hindi pa rin kami magkita-kita kasi nga busy sa trabaho. In my case, hindi talaga ako nakakaramdam ng homesickness. Namimiss ko lang yung 2 kong aso. Tapos yun na. To be honest, ayoko nang umuwi ng Pinas. Kung may choice na ma-PR ako dito, I will stay here for good. Aba, ganito palang feeling mabuhay sa first world country. Okay, first world. Mataas na buying power ng pera, may maayos na transport system, well-compensated ang mga tao, kahit tambay ka may matatanggap kang pera galing sa gobyerno at marami pang mas okay na dahilan para mag-migrate. Na-burnout kasi ako sa Pinas. Ang liit na nga ng mga sahod, bulok pa ang sistema. Saan ka naman makakakita ng driver's license na nasa papel? Lol, bulok talaga. Kahit anong gawin kong pagsisikap sa Pinas, walang nangyayari sa buhay ko. Nag-online business ako habang empleyado, tapos pinasok ko yung real estate. Kasi malaki ang kita, pero wala pa rin nangyari. Palagi pa rin akong kapos. Tapos, pakiramdam ko ang layo-layo ko na sa mga kabatch ko. Sila, kaya nilang bumuo ng sarili nilang pamilya, may sariling bahay, kotse, business, manager na sa trabaho, tapos ako parang na-stuck na lang ako sa pagiging empleyado na maliit ang sahod. Dumating ako sa point na pati pamasahe, galing trabaho, o ba siguro para sa trabaho, going to work, wala ako. Naglalakad ako pa uwi ng bahay, which is good for the health. Hindi ako mahilig umutang, pero dahil wala akong choice, kinapalan ko yung mukha ko, lumapit ako sa kung sino-sino para meron akong pang-budget sa susunod na linggo hanggang makasahod ulit. Naalala ko na nag-video ako sa cellphone ko noon. Kinakausap ko yung sarili ko. Tangina, ano nangyayari sa akin? Bakit ako nandito? I was so depressed. Pero wala akong choice, life goes on. Kailangan ko magpatuloy kasi wala namang ibang tutulong sa akin kung hindi sarili ko lang. Hanggang sa hindi ko namamalayan, umaayon na ulit sa akin ng universe. Wow! Good job! Unti-unting nababayaran ko yung mga utang ko, nakapag-resign ako sa toxic kong trabaho, nakaka-commission ako sa mga nabenta kong bahay, sumasahod na ako ngayon dito sa abroad.
ng 6 digits. I wonder kung yung 6 digits is in Philippine pesos Most or... likely Philippine pesos. Okay. And is it yearly or monthly? Yeah. Anyway, just curious. Yung mga hindi ko mabili sa Pinas, nabili ko sila agad gamit ang 2 weeks na sahod ko dito. Aba! Mhm. Sobrang saya at grateful ako. Sobrang dami ko pang plano para sa sarili ko. Pag natapos ko na lahat yon, pwede na siguro akong bumuo ng sarili kong pamilya. Masasabi kong kaya ko nang bumuhay ng isa pang tao dito sa mundo. Wow, nice story. Okay. Mhm. I think, Happy for you. yeah, nabasa ko sa comments niyan, Australia siya. So sa Australia Nasa siya. Australia Okay. siya. So doon siya nag-migrate. So, feedback tayo. Sino una? Ikaw? Ikaw? Ako kasi, sa tingin ko, first of all, good for him or her. The 2 Kawaii months. baby girl. Oh, baby girl. Oh, sorry. So most likely girl. Okay. So, good for her. Kasi 2 months, nakakapag may sweldo na siya and all. No, doon sa 2 weeks niyang sahod, nakakabili na siya ng mga gusto niya. Yeah, but sabi niya nung umpisa, 2 months pa lang siya sa Australia. Isn't it? I'll look back. 2 Anyways. months since I moved abroad. Wow, that's really Ang bilis, di ba? fast. But, first of all, good for you, like I said. And, first, sa tingin ko, konti lang ang nag-OFW papuntang to a lesser or a similar developing country. Meron akong mga alam na pumupunta ng like ka-level ng like I wouldn't say ka-level ng Pilipinas, like Indonesia for example. I don't know if may mga OFW din naman dyan. I think meron din naman. But definitely kung magiging OFW ka sa Western countries. Or first world. Which is mostly first world countries. Yeah. Also based on our experience, mafe-feel mo kaagad yung gap, no? Kung ikumpara mo yung living mo sa Philippines dun sa sa first world country. Dun sa host country mo. Oo. Pero having said that, hindi siya laging ganyan. Baka magkaroon. Siguro, like I said, good for her. But, most likely, especially yung mga nasa Middle East, steep yung yung mag-start ka muna sa medyo mas mahirap na may mga initiation stages pa yan. But for her, it looks like mukhang madali ang buhay ka agad sa OFW. So first of all, hindi ganong kapareho lahat ng storya ng sa kanya. Pag nagsistart ka. But definitely, kaya nga tayo nag-OFW kasi yung buying power nung kikitain mo is definitely laki ng diferensya sa Pilipinas. Ang hindi ko lang siguro masasabing pareho sa lahat is parang kasi bago pa lang rin siya eh. So kung eventually after how many years kung ganyan pa rin ang sentiment niya, kung gusto niya parang talagang maging PR na, gusto niya definitely, most likely, yes, sa mga bata na katulad niya, sa may mga anak, gusto na talaga maging permanent resident, mag-stay. But, there would come to a point na... Hindi kasi I think dun sa case niya, kasama rin yung father niya dun eh. Oo nga. But even though, like, in the future, maybe next 10, 20 years, papasok pa rin, I think, that's in my case, na parang gusto mong bumalik ng Pilipinas.
especially most often yung mga retirees. For the same reason din, kasi yung buying power nung retirement mo Yeah. is mas malaki ang value. So, mas magagamit mo kung nasa Yeah, Pilipinas that ka. makes sense. But, depende, case to case. But, kasi, it's good for her, but I think the story is also, yung on the flip side, sad for the Philippines. Kasi, parang, ano ba, ang Pilipinas ba ay para maging masaya ka sa Pilipinas, kailangan yung level ng yaman mo sobrang yaman dapat na parang Oo. unattainable na para sa mga middle class, ang option na lang is umalis talaga. Para maging for the the basic necessities in life, just to be comfortable. Yeah. Yun lang. Nakakalungkot at masaya for her, but hopefully I just wish that in the next generations, pag tumaas ang GDP ng Pilipinas, hopefully, yung Pero, cycle ng pagiging OFW is sana it's not because you're struggling in the Philippines, but it's just because you want to explore. see what's out there. Yeah. Siguro kasi feeling ko kaya ganyan siya kasi nga bago siya eh. At saka parang siguro belonging siya to the age group na kasi sabi niya single siya. So, I would assume she's probably between maybe 25 and 35 years old. I think kasi nag-work na siya sa Pilipinas, di ba? Sinabi niya. Pero, yun nga, usually naman pag sa simula, actually yung kung ano man yung kikitain mo abroad, whether nasan ka man, malaki yan sa simula. Now, how you will deal your finances, with your finances, doon ka magkakaroon ng, I think, doon na magkakaroon ng complication. Kasi you know na malaki yung kinikita mo. Okay, kasi sabi niya, yung mga nabibili niya before, nabibili niya sa 2 weeks na sahod niya. So, yung mindset niya is, lahat ng mga hindi ko nabibili, now I can afford it. Now, gano'ng katagal magsusustain yung ganong mindset mo, di ba? So, if I were her, I mean, sa bagay, bata pa naman siya, I just hope na the time wouldn't come for her na parang, kasi nabibili niya na yung gusto niya, na-afford niya na yung mga hindi niya na-afford before, and then mawawala na sa isip niya, oh my God, wala na ako sa budget ko. Yung pala, gastos na rin niya yung para sa food niya. Yung dapat pangbayad niya sa bahay, nagagastos niya, and so on and so forth. And then you will end up using yung credit card mo. Yung tingin mo na hindi mo na kaya, but then, kasi nga, it's just there, I can probably pay this in my next salary. So, yun lang. Parang sana hindi siya dumating dun sa point na yun. But I'm happy for her. Again, kaya agad ako magsalita kasi I used to work sa diba, financial industry. So, wabalik na naman tayo, how would you budget your money? So, dito sa atin, how we budget it is 30-30-30-10. 30 for your expenses, 30% for your work-life balance, meaning, okay yan, yung bumibili ka ng mga gusto mo, kung magta-travel ka, has to be just 30. And then 30% for your savings, and then 10% for emergency, meaning yung insurance mo. But then may mga insurance naman talagang kasama sa binabayaran, kasama sa kaltas ng sweldo. Pero yung insurance na extra mong kinukuha, maybe home insurance or whatever. Pero yun yung sa atin, diba? Sa Pinas yata parang iba yung percentage. But I hope hindi siya dumating dun sa point na ang laki ng pera ko kasi kino-compare niya sa Pilipinas. Pero sa level ng average person, ano ba ang dapat lifestyle dun sa Australia, diba? So, syempre, meron din dyang inflation. I don't know kung ano inflation rate nila. Pero parang dapat yung lifestyle mo should be at par with, yung kung ano yung
Kinikita mo. Kinikita mo lang and 'di ba? Tama, exactly. Siguro kasi ang ganda nung point mo. Kasi kung palautang ka sa Pilipinas at hindi ka marunong sa finances mo Mhm. at yung ugali mo ganun pa rin, miski nasa first world country ka, hindi na magbabago yun, di ba? Oo. Pero at the same time, kasi bata siya siguro there's a stage na parang natutuwa ka, overwhelmed ka, and Oo. you deserve it. Ako, Yeah. naalala ko nun, bumili ka agad ako ng PlayStation. Oo. Di ba nung nasa Dubai pa tayo? Pero kasi, just katulad sinabi mo, at some point, siguro pag nagkaasawa yan, nagkaanak, marirealize rin naman niya. Bata pa siya. At saka, sa Australia, ang alam ko, ang mga, at least dun sa mga nakausap natin, lalo ng kapatid ko, very, miski nga yung mga, naalala ko sinabi nila, yung mga blue-collared workers, even yung mga is very highly paid. So, that's good, di ba? May mga kilala tayo na nakaka-afford ng bahay nila sa pamilya nila, even blue-collar workers sila. That's really nice. And I think there's a very low chance for her to screw this all up. Alam mo yun? Parang lahat na katulad sinabi niya, nandun na sa kanya lahat eh. Kumbaga, kung nandun ka na sa sistema ng Australia, there's many ways for you to succeed, even just as a blue-collar worker. Alam mo, meron akong sabihin, napansin ko, yun, kasi siguro dahil ang lapit niya sa Pilipinas, ang Australia is malapit sa Pilipinas, di ba? So parang anytime, parang it's easier to go, it's easy to go to the Philippines whenever you want, pwede kang mag-book. Yung mga tipong siguro last minute, I don't know. Because the thing is, if you are really so many thousand miles away from the Philippines, like katulad natin sa Germany, parang feeling ko mas feel natin yung pagiging homesick. I don't think so, no. Kasi kasi nung nasa Dubai tayo, hindi ako na homesick masyado nun eh. Kasi parang feeling ko, ang lapit lang eh. 7 hours yung flight. And then, sabihin na nating find my waiting time kasi airport. Just 7 hours. And then, sa Dubai, ang dami ng Pilipino. Yun na. Tapos, naiintindihan mo yung mga tao around you. The thing is, sa Australia, fine, hindi naman siguro sobrang daming Pinoy as compared sa diba, sa Dubai. But, hindi mo talaga ma-feel yung homesickness kasi there's always, like yung mga Asian grocery would remind you na andun yung mga Filipino products, you can easily buy them. Pero sa atin kasi dito sa Germany, I swear, to be honest po sa inyong lahat, napakahirap maghanap ng Asian grocery dito. I mean, ng Filipino. There are Asian groceries, pero yung Filipino products. Kaya siguro ganun yung feeling natin na naho-homesick tayo, lalo na pag nakakanood tayo ng mga videos, ng mga, di ba, Filipino dessert, yung mga Filipino dishes. Feeling ko pag nasa Europe ka, or I don't know, it would be different perhaps if you're in Italy or Spain. I mean, I think ang homesickness, regardless kung gaano ka kalayo sa Pilipinas, malayo ka eh. Lalo na pag may pamilya, no? Oo. Lalo kung magkahiwalay ka. It's very subjective. Merong mga nasa Taiwan. That's right. Ang Taiwan, sobrang lapit lang. Yeah. Pero, most likely, hindi naman yung physical distance ang nagmamatter, I think. Yeah. It's the community around you na nakakatulong talaga sa homesickness. Kasi siya, kasama niya yung tatay niya, sabi niya. Kasi like sa Dubai, marami na talagang mga yung mga parents na nadala na nila yung mga anak nila, even yung mga mothers nila, yung parents nila, na papapunta nila doon. At pwedeng mas madalas. 'Di ba? So parang,
Kasi sa'tin, katulad sa'tin dito, kung magpapapunta ka dito ng ng parents mo or mga kapatid mo, ang hirap. Tapos yung I mean, not sweldo, pero yung travel cost, yung plane ticket parang, oh my God. Yun ang masasabi ko, ang mahal niya. Tsaka meron pala akong gustong i-ano dun sa, kumbaga i-clarify o linawin dun sa sinabi niya na parang miski tambay ka, meron kang kikitain. That, ewan ko kung Ano ganito ibig rin sabihin ng sa context niya? yung context sa Australia. Pero baka naman may mag-encourage na pumunta ka dito sa Australia, miski Oo, tambay ka, oo. babayaran ka. Hindi ganun. Ang alam ko, at least dito sa Germany, pag nawalan ka ng trabaho, bibigyan ka ng state ng pera until makahanap ka ng trabaho. Hindi, until such time that yung coverage nila for you will last, which is there's a minimum and maximum. Exactly. Dahil part yun ng binabayaran mong unemployment insurance when you were still working. Exactly. So, I'm guessing tatay niya is taxpayer and for some reason, kung maging tambay ka, meron ka. So, hindi yung pwedeng yung pagdating mo, tumambay ka na, babayaran. Tapos may bayad ka na, hindi naman ganun. So, kumbaga may bayad, kasi yung social system, nagbabayad kung taxpayer ka, 'di ba? Di pwede ka mag-benefit doon sa ano. Kumbaga hindi nila pababayaan yung mga citizens nila or residents nila na magutom. 'Di ba? So, kasi burden din sa kanila yun eh. Imagine mo magiging homeless yun tapos would cause trouble sa... Oo nga. I'm not saying mga homeless nagko-cause ng trouble. But what I'm saying is, kumbaga para maapektuhan yung system nila. Kasi parang, di katulad, kasi sa Pilipinas, pag wala kang trabaho. Paano ka hihingi saan kang agency hihingi ng ano mo? Kailangan mo talagang rumakit eh. Kaya nga, di ba, mayroong mga nagbebenta. Mayroong nakita sa TikTok yung bata nagbebenta pa nga ng sampalita. Or, basta parang you need to hustle. Di ba? Parang, kasi nga, parang wala sigurong ganung ka-defined na system, social system, na kaya kang suportahan kapag may mga ganung situation na walang ka ng trabaho bigla. Di ba? I mean, yun yung mga hindi mo inaasahan. O kaya mga protection din sa mga workers. Yeah. Tsaka Pero, nagkasakit ka. Yun nga. Kasi alam ko sa may another first world country, halimbawa Canada, marami din Pilipinong nagpupunta. Ang unang binabanggit sa kanila is yun nga yung free education, magandang education, health, and social security. Yeah. But, parang it's not always like that. Rainbows and flowers immediately. So you have to earn that to be able to be eligible for those benefits. Magkaka-benefits ka kapag meron kang kino-contribute sa system na yon. So, your contribution is yung sinasweldo mo. Kasi may binabawas sa sweldo mo para gamitin ng gobyerno in the meantime na hindi ka pa retired. Parang sa isang first world country na napuntahan na natin, which is UAE. Hindi tayo tinatax sa UAE. So kung gusto mo grabe, yung gross mo is net. As in, isa lang yun. Walang gross, walang net. Actually, gross is gross. Exactly. Gross income. But if you want to be able to have a good health system, you'll pay on your own for a private insurance, diba? Health insurance. Hindi, bayad din ng company or yung company na i-hire mo kasi mandatory yun eh. Oo. But yung pag nawalan ka ng trabaho doon, siguro wala yun ang tapos kung meron kang ibang insurance na gusto mo,
you have to pay it on your own na. Kung halimbawa gusto mo ng insurance sa bahay, 'di ba? Ganun din naman dito eh. Yun yung mga hindi yung mandatory insurance. Pero sa Dubai, ang maganda doon is hindi ka magiging parte ng kumpanya pag hindi sila pag-provide sa'yo ng health insurance. Totoo. So, yun lang ang alam ko o ang naalala ko noon. Kasi pag may bibilin ka na gamot, alam ko covered din yun na insurance, wala kang babayaran eh. Alam ko, yun siguro yung medyo hindi clear. Siguro, kasi yeah. Yung company kasi depende kung anong type of health insurance ay bibigay sa'yo. Kasi dito parang fixed. Whatever it is, 5 euros. That's it. I mean, again, parang yung pag-alis sa Pilipinas na parang nalulungkot lang akong isipin na parang pag umalis ka ng Pilipinas for good, it's a sign of relief. Oo. Alam mo yun? Parang yun naman yung opposite natin ngayon. Parang feeling ko, pag bumalik na tayo sa Pilipinas, that's a sign of relief. Tanda na kasi sa Di man tayo sobrang tanda, pero parang yun yung sa mga retiree. Yun yung goal kasi natin. And goal natin talaga mag-retire sa Pilipinas. Kasi nga, yung value ng money na yung retirement or pension natin will be a lot bigger there than here in Germany. Tapos, dito sa Germany, parang, kasi yun nga sa kanya, naisip lang niya, siguro simula, wow, ang laki. Kasi, 2 months pa lang siya, di ba? Wait till you really find out ano yung system doon. What are the taxes that you're supposed to pay? And then, year after year, yun, mafe-feel mo na, oh my God, yung binili ko ng last year, na let's say, sabi niya, nag-shopping siya. So, sapatos. So, baka last year, 50 Australian dollars. And then, the current year, nasa 70 na siya. So, mapapaisip ka, meron ng inflation doon. Diba? Kasi yun yung naisip natin ngayon eh. Like, tayo ngayon, di ba pag nag-grocery tayo, kasi ako yung madalas mag-grocery ever since parang, dati less than 1 euro lang to. Ngayon, 3 something euros na. So, andun na yung inflation na sinasabi ko, na tumataas talaga yung cost of living kasi nga sa inflation. Kaya sa atin, mas better kung sa Pilipinas tayo, though may inflation sa Pilipinas, yung value pa rin ng pera natin is bigger sa Pilipinas. Tsaka sa tingin ko, regardless kung nasaan ka, as long as hindi ka ultra rich, you end up wanting more and more always. Parang, miski tayo, nasa first world country ka na, for some reason, hindi ka na kontento at some point. Hindi ka makakontento. You always find something more. Like, miski, unless meron kang ganong mindset na, okay, I'm settled. I think hindi content yung term dun Parang you always strive for something. Yeah, you can call it that. Kasi parang may mga tao na, kunyari sa relationship niya, masaya ka na sa asawa mo, kontento na ako sa asawa ko. Pero yung parang, kunyari, yung relationship niyo kailangan medyo mag-level up. Okay, let's go. Mag-evolve, mga ganon. Pero, kasi, for example, sa Australia, kung ako nasa Australia, tapos may settle na ako, meron akong magandang bahay, maganda. I'll find something to, like, gusto kong mag-travel outside Australia, gusto kong mag-US, or... Yun. Nako, dadating ka doon. Kawaii baby girl. Gusto yung mag-travel. Tapos, if not, gusto mo ng Tesla, or Yeah, and those things cost money. Yeah. So, unless siguro maging kontento ka sa simpleng pamumuhay, so average living, that's good. That's good. But in that sense, I think magiging parang stagnant. Like you said, parang it would be nice to try something more, para, but that's
Mhm. That's life. Yeah. Di ba? You always want more. It's Mm. just that siguro kailangan mo mahanap lang yung perfect balance na Balance. what can you afford Yeah. and preparing for the future, no? Pero sa parang nafe-feel ko yung ano niya, yung meron kasi siyang struggle na 'di ba nag-work siya tapos nag-real estate siya tapos yung sa trabaho niya kailangan niyang umutang minsan. Siguro ang maganda doon is napawi lahat yung ganong stress sa kanya. Kasi sa Australia, hindi niya na kailangan talagang ganong mag-hustle na, ewan ko nakakatulog pa ba siya before. Pero sa Australia is, ito yung effort ko, ito yung trabaho ko, magfo-focus ako dito, and I'm being compensated well. Na hindi niya kailangan magdalawang trabaho, magtatlo, I don't know. So yun siguro yung pinaka-upside nung pagiging OFW niya sa Australia. At saka for someone na I think na for someone na sa age niya, yung ganitong circumstance, I think ano pa nga yan parang medyo privileged pa siya kasi wala siyang pinapadalan sa Pilipinas. Yeah. Sinabi niya real estate, I mean, I'm guessing para malaki ang ang commission sa real estate kaya niya siguro nabibili. Pero para makapasok ka ng real estate, merong certain conditions yan. It doesn't siguro maganda siya kasi yung mga sales, mga real estate usually sales people may pleasing personality. I'm not saying na hindi kayo pwede pumasok pero ano yung sa Netflix yung yung nasa real estate din? Yung pinapanood ko na reality show, yung Selling Sunset. Yes, exactly. So, ibang level yun grabe yung kinikita nila, di ba? So, hindi lahat ganun Alam mo yun? So, hindi naman lahat yata ng nag-real estate are able to sell kasi may mga, syempre yung mga goals din yung mga yan. Na kung hindi ka nakahit, ewan ko lang kung may quota yan na, okay, this month or this quarter, if you don't hit your goal, you're out of the team. true, Baka that's may true. ganun din. So, syempre merong pa ring skill, sales skill. But what I'm saying is, if you happen to be pleasing, that's one foot forward ahead. Yung lamang mo na. So, ano na lang, kumbaga, kung magaling ka sa sales, tapos meron ka pang gano'n, di swerte mo. Diba? And that's what I'm saying. Hindi lahat ng pumupunta sa Australia, may ganong opportunity. Oo, ganun kagad yung case niya. Kasi parang, katulad nung, di ba, in-interview natin si, yung brother mo, tsaka si sister-in-law. Kailangan talaga nilang maghanap ng state na pwede yung skill nila para makalipat sila. Kasi, yun lang yung required. So, I'm guessing sa kanya, madali talaga. Kasi kung nandun yung tatay niya, baka na-sponsoran siya. Student siya Like start student or something. Diba? So, grabe. Ikaw na. Sana all. Sana all, no? Pero, but still, parang, ano bang tawag dito? At least parang hindi na siya yung, tapos na siya dun sa phase na talagang stressful para sa kanya. Kasi gano'n naman yata talaga yung ang buhay. Hindi ka po pwedeng nasa baba. Parang talagang umiikot sa... Ang buhay parang gulong lang. Totoo yun. At saka parang, ano ba tawag dun? Kung ano yung mga challenges na nangyayari sa'yo ngayon. Anong na-experience mo? Anong tingin mo na nagbibigay sa'yo ng problema? Or parang, ano ba? Burden or hurt? Parang, temporary lang yan. Naisip ka bang most likely na hindi na most likely, like yung the only advantage na habang nasa Pilipinas ka nawala sa first world? Nawala sa first world? Magandang question, magandang tanong yan, no? Kasi yun yung niya parang, siguro yung lang,
Ako bilang... Ako ngayon, tatanungin mo ako. ah, Yung being able to speak yung language na okay. very common and understandable for everybody. Mhm. Kasi dito parang, fine, we speak German, Mhm. pero hindi tayo native speaker. Mm. So, definitely, kahit na tipong na-immerse na tayo, hindi pa rin natin sila naiintindihan ng mais. Hindi katulad sa Pilipinas. Di ba parang, kahit na one word lang, yun nga. Tapos, yun Pero nga. sa tingin ko yung... Parang meron siyang parang mag-gets mo kagad pag sinabi niya, yun nga kasi may pinag-usapan kayo. Before, hindi katulad sa atin, parang dito kanya mag-German. Pero, hindi mo nag-gets kung ano yung thought niya, bakit niya sinabi yun. Okay. Kasi siguro unique yan sa atin sa Germany. Oo. Kasi pero sa mga English speakers na Oo. first world, I don't think ganyan na. Sa akin yung language to, first. Pero sa tingin ko yung mamimiss mo sa... Or something na wala sa iba, pero nasa Pilipinas. Siguro ako lang yung yung dahil nga lumaki akong very middle class. Mhm. Is yung yung camaraderie or yung community. May pros and cons. Oo. Pero very unique siya sa experience ko eh. Like yung mga kababata mo nung tumatambay pa kayo na pag sa Marikina pag pag bumagyo bumaha. Pagkatapos ng baha, magiinuman kayo. Masaya lang yung kinapiling. Pero hindi pa rin siya parang advantage sa first world eh. Alam mo yun, parang pag bibigyan ka ng ganong situation, gusto mo bang bumaha? Siyempre, ayaw mo yung bumaha, ayaw mo yung yung lang camaraderie tsaka yung community. Pero other than that, sa tingin ko kaya kong, for a better life, pwede kong i-give up yun eh. Alam mo yun, unfortunately. Yeah, that's true. So, hindi na tayo mag-retire sa Pilipinas. Hindi. Nagbago ba yung isip mo? Siguro, yun nga yung sinasabi nga sa kanya. Yun pa po, very common din naman sa Pilipinas. Miski nga hindi Pilipino, dun mag-retire. Yeah. Just because malaki yung value nung... So, yun siguro yung main point dun is what's in the Philippines that you cannot find outside the Philippines is yung value of your foreign money. Exactly. Foreign currency doon. Yun na nga lang. Talagang mas malaki siya. At saka parang siguro yung parang wala sa labas ng Pilipinas. Yung concept ng palengke. Hindi, meron ditong meron ditong market. Natatawad ka. Oo, meron ditong market, 'di ba? Pero tipong siya sa loob ng grocery, yung may mga butcher o kaya tipong on Wednesday, Saturday, pupunta ka sa bang tawag doon? Yung market natin dito. The fish market. Fish market. Pero hindi siya akala mong fish market na parang sa Pilipinas, gigising ka, punta ka lang sa palengke. Yung ganun. Alam ko sa tapos US, namura. Tapos pwede ka rin magtumawad. Yun, siguro parang yun yung wala. I think baka sa US meron. Meron sa France, meron nga sa France. Talaga? Yeah. Hindi no. Yung, nakita ko kasi yung, may pinapanood akong mga French cook. And then, kapag iso-source nila yung mga ingredients nila, pumupunta silang market. I think meron din dito, you have to, I think, specifically tayo lang kasi siguro. Siguro or dito sa northern part, wala pa tayo nakakita. Pero yung it's very specific sa palengke, yung pagtawad. Oo, yung pagtawad. Yung may suki ka, ganyan. Meron din naman siguro ditong suki, pero yung pwede mong ihagel yung presyo. Kasi dito, fix yun. Whether maubos siguro yung binibenta nila or hindi. Diba? Pero, yun. Yun ang... Siguro kung... Ano ba? Alam mo, yung pa isang, continuing dun sa sinasabi kong hindi ka nakokontento. I'd like to hear yung point of view ng mga OFW na nag-retire na sa Philippines. Kasi
I'm guessing meron pagdating naman to the umabot ka sa ganung point na okay na, andito na, malaki kinikita ko, andito ako sa Pilipinas. I'm guessing bigla naman sasabihin ay nako, hindi ganyan, nami-miss ko na yung nasa US ako, ganyan. So parang yun nga, parang hindi ka nakokontento. Ako rin, sa tingin ko ganun din ako pagdating natin sa Pilipinas, settled Pag-uwi tayo. natin sa Pilipinas, yung fact lang na hindi digitized yung mga transaction. Doon ako parang pinaka nag-worry pagdating natin. Pag nag-retire na tayo sa Pilipinas kasi masyado na tayong sanay na lahat ng transaction Oo nga yung online. mga pet peeves na ako na nung umuwi lang ako na yung parang hindi ko nasanay na ako ng yung pinagkainan natin sa restaurant, kailangan Ayusin natin. Oo. ligpitin natin. No? Tapos parang yung pagiging time conscious ng mga tao, parang matitrigger na ako doon pag nag-retire na ako. Masyado na ako sanay. Actually, pinaka-triggering sa akin nung umuwi tayo sa Pilipinas. Alam mo naman ako, animal advocate ako, di ba? Yung mga aso at saka pusa, mga stray dogs and cats talaga. Na tapos yung mga naka-leash, tapos ano ba tawag, short ng leash. Meron ako nakita nung nagda-drive si Wesley sa may bandang Manila. Yung leash ng aso, nakakaawa. Yun nga yung sinasabi niya. Hindi nakakahiga siya, literal nakatayo, tapos nakabuka yung bibig, yung parang hirap na hirap. Alam mo, nung time na yun, gusto kong bumaba. Sabi ko doon sa kapatid ko, grabe yung aso. Sabi niya, tol, ganyan talaga dito. Parang, alam mo yung gano'n na mentality, na kasi naging normal na siya sa Pilipinas. Pero if you're outside the Philippines, that's not normal. Kaya, until now, that really haunts me. Tsaka yung nakita ko na pusa, sa labas nyo lang na may sugat yung mata, gusto kong kunin, and then, si mami mo, nako, wag mo. Kasi nga, pero parang, for them, that's probably normal. Nakakita sila ng mga injured na mga strays, pero hindi ko na nakita yun. The next day, naglabas ako ng food nila, diba, para sa pusa. Tapos, inihintay ko siya ng hinihintay. Hindi ko na siya nakita. So, hindi ko alam kung ano nangyari sa pusa. Siguro yun yung pinaka magiging worst na adjustment ko. Pag makakakita ako ng mga, oh my God, di ko kaya. Kasi yun nga, yun yung perfect example na sinasabi niya na parang yung relief nung pag-alis niya na wala na yung mga ganyang mga minor. Ngayon na na-experience mo na pag bumalik ka sa Pilipinas, na parang opposite feeling yung mangyayari. Yeah. Kasi nasanay ka na sa mga gawaing first world na parang yung pag nag-stay ka naman sa Pilipinas na parang I don't know. Siguro mas mga point of view ng mga retirees, ng mga nag-retire sa Pilipinas. Kasi syempre pag senior citizen ka sa Pilipinas, bibigyan ka naman ng preference. So sa tingin ko, kung mag-retire ka sa Pilipinas, hindi ka makaka-experience ng masyadong gano'n na kunyari. 'Di ba, sa Pilipinas, like for example, sa mall, bibili ka sa potato corner, walang pila. Lahat na doon sa counter. Yung mga ganon. Pero, kapag siguro, ka na, syempre senior citizen ka, di ba? Hindi mo naman na actually, ikaw na hindi kailangan pumila, bibigyan ka na ng, di ba? Bibigyan ka na nila ng way na, sige, mauna na po kayo. So, I think yun yung magiging advantage natin. Hihintayin mo pag maging senior citizen. Yun lang. Pero parang, I think, the key to life is to worry about the things that you can control. And ayun na nga, parang kasi sa Pilipinas, mga ganyan, unfortunately,
you can only do so much, diba? Hindi mo naman masasave lahat ng Yeah. aso. Ako, Yeah. parang, Pero pag umuwi tayo ng Pilipinas, definitely, mas it will help as much as we can dun sa mga kaya nating tulungan. Pero, siyempre, hindi mo naman, you cannot please everyone. Yung mga gustong yung mga gusto mag-donate sa mga non-profit organizations ng yung mga animal sanctuary. Meron talaga akong mga fina-follow na pwede nyo i-check sa Facebook tsaka Instagram, yung Happy Animals Club. Tapos yung Dumaguete Animal Sanctuary, grabe yun. Grabe yung ginagawa. Yung top 2 na yun Syempre nandun yung Potion Project, SWS, yun din. Grabe yung mga ginagawa nilang sabi niya yung aso niya, yung 2 pets niya nasa Oo Pilipinas. nga Ano kayo? Sino kayo nag-aalaga ng dalawa Baka niya? meron siyang kamag-anak pa sa Philippines. So yun na nga, imagine mo namimiss niya yung aso niya. So parang, at siguro pwede na siya bumalik. Yun na lang gawin niyang reason. Joke. I wonder kasi dito sa another first world kasi tayo tinatax tayo kung may pet ka, di ba? Oo. Kaya meron ka talagang kailangang bayaran, which is yung health insurance ng pets mo. Pero for dogs lang yun. Yung for cats, yun, optional yun. Pero kasi nga, ang mahal magbayad ng mga, let's say, vaccination, mga check-up. Kaya, recommended din na kuha naman na lang siya ng health insurance. Hindi, tsaka alam ko yung dog tax, kasama rin dun yung pag-maintain ng dog parks nila. At dog parks. I didn't know. At saka, di ba hindi mo nakikita yung mga plastic sa na kasi pag may aso ka, you need to make sure na dadamputin mo yung pupo nila pag nilalakad mo. Oo. Kaya meron mga plastic na sa mga parks. Hindi ko alam yun Galing yun sa dog tax. So, okay. So, dun, it makes sense. Kung dog owner, at saka mandatory na at least may basic training yung aso mo. Kasi, para hindi siya makakasakit ng ibang alam mo, yan ang kailangan nawawala na tayo sa topic. Pero yun yung kailangan sa Pilipinas. Hindi puro dog pound na, anong ba tawag dito? Kapag hindi mo na gusto, isusurrender mo sa dog pound. Tapos tingin mo doon? Parang basura? Dahil ayaw mo na? May living creature yun, 'di ba? Kailangan talaga ng strict rule for you to be able to own a dog. Kasi a dog is not just a dog. It's a family. Kung hindi mo kayang tumabayan sa kama mo o tumira sa loob ng bahay mo, hindi mo kailangan ng dog. Ang kailangan mo security guard kung gusto mo nang meron lang sa'yong may tatahol pag... Okay. Balikan natin sa nade-deviate. Sorry, nade-deviate pala. Sorry po kasi talaga, feeling ko next, pwede natin gawin next topic. Pero I don't know kung connected siya sa Filipino OFWs. One of, siguro isa siyang example ng difference of being in a first world country sa Philippines. Yeah. I assume dog lover din si Kawaii baby girl. Ay kasi nako, may pet siya. Love it. Kasi namimiss mo yung 2 dogs mo. But sa tingin ko, siguro para sa mga nagbabalak maging OFW, siguro go mga ahead. tips before I wish na lahat naman tayo the very first reason, more often than not, kaya natin gustong umalis ng Pilipinas is for a better life. Diba? Ang wish ko rin is sana all nga ganun ng experience pagdating 2 months successful ka na. But ultimately, babalik ka rin.
And I just wish na maging PR ka, maging citizens ka. That's really good. But hopefully one day you do not lose your patriotism or Filipinism. Kasi, I don't know, for me, parang it's part of our identity. And that's something that you cannot really lose, maging German. Dapat maging proud ka pa rin na Pinay ka, despite of, okay, fine, hindi, actually, maraming ka talagang dapat, na minsan talaga hindi mo maiwasan, magko-complain ka sa Pilipinas, di ba? Pero, yun pa rin yung roots mo, Pinay pa rin yung dumadaloy na dugo sa'yo. So, at saka obviously, I don't know kung mukha kang Pilipino, pero parang, di ba, i-own mo siya. I-own mo yung pagiging Filipino mo, despite of yung mga rant mo sa Pilipinas. Kasi, actually, kung mag-ibang bansa ka talaga, marami sa kanila na naiinggit dahil you're from the tropical country. Or, katulad mo, you're a Filipino. Kasi, sa bansa nila, like dito, yung beach, hindi ganun kaganda yung beach, di ba? There's pros and cons. Yeah, so parang, it's a topic that you can always start in a conversation kapag nasa abroad ka. Like, I'm a Filipino. Did you know that we have around 7,100 mula Charlene Gonzalez, high tide or low tide? Diba? Parang gano'n. So parang i-own mo pa rin yung pagiging Pilipino kahit na ayaw mong bumalik na sa Pilipinas. Kasi, well, kung hindi man tingin mo is di ka mababalik, pero parang for those na nasa Pilipinas pa, parang siguro parang still be proud and Tsaka, lalo na yung mga bata na lumaki na sa US or sa Western, sa first world, I've seen na people na nawala na identity, like they identify themselves as American or Canadian. And that's totally fine. But I'm 100% sure na kapag tinanong mo sila, I'm an American, yes, but merong ethnicity question, alam mo yon, na parang minsan that's your identity na parang ako, I would feel bad for the kids na would not have any clue about your ethnicity. Alam mo yon, parang yung I hope that's something that they do not lose. Diba? So yeah, I guess yun ang ating parting words. Ang ganda ng shinare mo sa Reddit at nakapag-marites din tayo. So, wish you all the best, Kawai Bibigor. Gorla, Gorl. Yes. And that's it for our episode. Thank you, mga Bye-bye. Kopi. The views, thoughts, and opinions expressed in the Overseas Podcast Worker belong solely to the host and guest speakers and not necessarily to any organization, committee, or other group or individual. This podcast is for informational and entertainment purposes only. The information in the podcast is not intended as legal, financial, or any other professional advice, and listeners should consult a professional who is familiar with their situation for such advice. The Overseas Podcast Worker assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this podcast. The information contained in this podcast is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness, or timeliness.